pinsala at kahit sa bukal ng tubig ng buhay. Buhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti, dun sa bukal ng tubig ng buhay. Sa Diyos ako'y laging magpupuri, sa Diyos ako'y laging magpupuri, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagbati po mula dito po sa UAE, Sharjah. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na naging possible po na muli makapagministeryo po sa inyo. Ngayong gabi ito sa ating pong pinagpalang ministeryo, ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Kaya ngayon pa lang po, gusto ko na pong i-shoutout po natin ang ating pong butihing host, ano po? Dito po sa Sharjah. Ito po ay ang Lighthouse Baptist Church sa pangunguna po ng mahal po nating kaibigan, si Pastor Antonino Alzaga, at syempre pa kay Ma'am Del. So, good evening po at actually po, hapon pa lang po ngayon dito po sa Sharjah. Kaya lahat ng member ng Lighthouse Baptist Church Sharjah. Okay, so shout out sa inyo and see you this evening. Makikita tayo ngayong gabi para sa service natin. Ito po ang Shepherd and Sheep Relationship Conference. So, nice ko rin pong i-shout out, of course, ang talagang nag-imbita po sa akin dito po sa UAE. Walang iba kundi ang Bethany Bible Baptist Church sa panguna po ni Pastor Alex Arevalo. At thank you so much po sa kabuuan po ng Bethany Bible Baptist Church. I really appreciate your generosity, hospitality. Thank you for the privilege na makapagministeryo po. At syempre pa, bati na rin po natin at i-shout out po natin ang Bethany Baptist Church sa lugar po ng Abu Dhabi. Okay? Talagang sulit po ang naging lakbay ministeryo po ng inyong lingkod mula po sa Dubai, Abu Dhabi at ngayon po nandito po kami sa Sharjah. Ano po? So, at excited po ako na makapagministeryo pong muli sa inyo. Kaya sa bawat isa po na naka-tune in na. So, welcome po kayo sa ministeryong ito. Nawa, magstay po kayo. Alam nyo naman, ito po'y more or less isang oras po yan na pagsasalo-salo sa salita po ng Diyos. At ngayong hapong ito, habang hinihintay po natin ang ilan pa sa ating mga kasama, sabi po ni Sister Erlinda Kagomo, pa-shoutout naman po, Bishop. So, shoutout kay Sister Erlinda Kagomok at ganun din po ang lahat ng members ng Living Water Baptist Church Santa Mesa at ng Victory Fundamental Baptist Church sa lugar po ng Muntinlupa. Siguro po magandang ma-shoutout ko na rin po ang kabuuan po ng MIBFC. Ano po yan? Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. At syempre po sa mga Living Water Baptist Churches and Missions. Binabati ko po kayo sa lugar po ng Paris sa pangunguna po ni Pastor Nelson Cadena. Ganon din po sa lugar ng Milan, Italy, sa pangunguna po ni Pastor Andy Mananon, Como, Italy, sa pangunguna po ni Pastor Genesis Permalo, at syempre pa ang London natin, sa magigiting nating preachers, Preacher Jerry, Preacher Nick, ganon din si Preacher Mio, at Preacher JP. At ang ating pong pastor sa lugar po ng Saskatoon, Canada, Pastor Enricel Mariano, kasama na rin siyempre ang inyo pong mga butihing may bahay. Thank you so much for surrendering your life para gamitin po sa ministry, and we are always praying for you. Ang Living Water Baptist Church Santa Mesa ay lagi po nagpe-pray sa inyo. Ang ating pong pastor sa Japan, walang iba kundi si Pastor Robert Berba. Ganon din po si Pastor Mark J. Loyola, at syempre huwag kalilimutan si Preacher Sir. Okay, so shout out sa inyo. Ito po yung mga manggagawa po sa ministeryo po sa Japan.
At syempre pa, yung mga anak natin sa Japan, happy viewing, mga kapatid. Ano po? So, miss na miss ko na kayo. Sister Dang, miss na kita, anak. Ganon din naman syempre si Miho, si Tessa, si Angel, Yolanda, yung mga nakakasama po natin dyan. Unawain nyo po na hindi ko may isa-isain yung pangalan, but God knows that I am very happy na kayo po ay laging nagmiministeryo po sa gawain po ng Panginoon. Kaya tuloy lang po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, shout out kay Brother Nino Cipriano, ha? So, Brother Nino, thank you so much, sa yung naging pag-aalaga rin sa amin. At talagang sobrang blessing. Pastor June Garcia, shout out po sa inyo, ha? Pastor June Garcia, Pastor Alex Arevalo, at syempre pa si Pastor Antonino Alzaga. So, excited na po ako para sa service mamayang gabi. Pero syempre po, gusto ko mag-focus muna sa ating pong pagsasalo-salo ngayong hapong ito. Kaya, dyan lang po kayo, ho. Hindi ko man po kayo ma-shoutout isa-isa, pero alam po ng Panginoon that I'm very happy to have you in this ministry. Siguro po, patugtugin lang po muna natin ang Tagalog version po. Ito po ay ang Springs of Living Water na sinalin po sa Tagalog ni Preacher Rico Castro. Preacher Rico, shout out sa iyo. At alam ko, birthday ng mami mo, ha? Kaya happy birthday kay Ma'am Agnes Castro. Kasama siya sa babatiin po natin ngayon. Pero siguro po, namnamin po muna natin ang Tagalog na salin ng awit na Springs of Living Water. Amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you so much, Preacher Rico. At dahil sa setup po natin, wala po tayong special number. At ayoko naman pong obligahin si PJ na siya po ang mag-special number ngayong sandaling ito. Pero shout out daw po kay Bea, ang kanyang magandang asawa. Okay? So, this time, unawain niyo po, may mga BFF po ako na nag-celebrate po ng kanilang birthday yesterday. Kaya nais ko pong batiin po natin belated happy birthday sa ating pong mga matatalik na kaibigan. Happy birthday kahapon kay Ate Glessy ko ng Vegan. Siya po ang aming kaibigan sa Vegan. Okay? So happy birthday Ate Glessy. At gayon din naman, nasa barko po siya ngayon. So birthday po kahapon ng isa sa ating BFF, walang iba kundi si Kuya Noel Moises. Brother Noel, happy birthday sa iyo kahapon. Belated happy birthday din sa isa sa anak natin sa Victory, si Joshua Mabalot. Belated happy birthday sa iyo. At ang isa pa, ang priting-priting si Ate Lenlen Rosare. Happy birthday from Blessed Hope Baptist Church po yan. Belated happy birthday din sa anak po ng ating matalik na kaibigan, Dr. Emerson Cruz. Walang iba kundi si Michelle Cruz. So, happy birthday sa inyo na mga nag-celebrate ng birthday kahapon. Shout out nga po pala sa grupo po ng aming mahal na kaibigan at Kuya Pastor Larry Pontillas. Kasama po si Ma'am Glenn. At gayon din po, kasama rin po sila Kuya Bobong at si Ate Janet, okay? So, shout out sa inyong lahat dyan. And isama natin sa prayer po ang anniversary po
temple, Bible Baptist Temple sa lugar po ng Pampanga, sa panguna po ng ating pong mahal na si Dr. Emerson Cruz. At sa mga kapatiran natin sa temple, happy anniversary sa inyo in advance, okay? Yan po ang mga birthday celebrants natin kahapon. Of course, it is also good to greet our birthday celebrators exactly today. Yung mga nagse-celebrate po ng birthday ngayon. Unahin ko na po si Jenner Aguilar. Happy birthday, anak, Jenner. At totoo yun sinasabi ko na happy ako na nakikita ko na ikaw ay nagkakaroon ng spiritual improvement and development, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang, anak, ha? Happy birthday, Jenner. Ganun din po, nais nating batiin si Mark Myron Hoson. Happy birthday din sa'yo. At isang pastor po na nagse-celebrate sa probinsya po, si Pastor Alain Sabete. Pastor Alain Sabete, happy birthday sa'yo. At si Mami Reggie Gonzalez ng Italy. Siya po yung nagse-celebrate din po ng birthday ngayon. So, happy birthday po, Mami Reggie. Miss ko na po kayo. At si Brother James Canayon. Happy birthday kay Brother James Canayon. At si Sister Ruby Estrella. Happy birthday, Sister Ruby. Ang kapatid po ng ating mahal na si Pastor Rolly Estrella. Ganun din po si Ma'am Lives Maliwat. Happy birthday po, Ma'am Lives Maliwat. At syempre pa, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, birthday din po ni Mami Agnes Castro. Yan po ang butihing mami ni Preacher Rico, the composer and the preacher. Okay, so yan po. At syempre pa, last but not the least, we would like to greet also ang mahal na mahal ng marami, ang ninang ng marami, ang mami ng marami. Ito po ay walang iba kundi ang butihing member po ng ating mahal na si Bishop Joey Sauco. Ito po ay walang iba kundi si Mami Malu Lau. Okay? Happy birthday po, Mami Malu. At maiinggit na naman po ako sa celebration po ninyo. So, yan po ang ating mga pagbati sa mga celebrants po natin ngayon. Gusto niyo po bang umawit si PJ? Kung gusto niyo po, pwede po natin sigurong hilingan si PJ. Gusto niyo po ba? Oy, nakita ko si Ma'am Jackie, ha? So, ang ating pong mahal na si Ma'am Jackie, nakita ko po, shout out ha, sa mga kapatiran po natin sa Canada. Of course, shout out din po natin yung mga maaga kanina pa, ano po? So, si Franchette, so ganun din po, si Gina, si Ate Dang, at hindi ko na matandaan yung lahat, pero salamat sa Panginoon sa inyong masigasig at masugid na pagsubaybay dito po sa ministeryong ito. And siguro po hanggat may time pa, hanggat di pa tayo nagsisimula sa ating pong sharing, it is good na ma-share po natin ang ating pong magiging pagsasalo-salo ngayong gabi. Maganda po ang tatalakayin natin, mga kapatid. Ito po ay ang patungkol sa lakad natin bilang mga mananampalataya. Ano po? Ang title natin, Let Us Walk Circumspectly. So, yan po, mga kapatid. So, tingin ko po, hindi ko mahilingan si Preacher Jed o si Pastor Jed na umawit po ngayon. At mahirap din naman na ako po ang umawit. Ano po? So, again, sa mga kapatiran po natin sa Lighthouse Baptist Church, Sharjah, sa panguna po ni Pastor Alsaga. So, excited ako na magkakasama-sama tayo. Excited at eager din po ako na ma-share po sa inyo ang mensahe. Ayan, si Deacon Alan at si Preacher Glenn Tiopes, Deacon Alan Alcesto, shout out sa inyo. Mami Rose Tixon, shout out po sa inyo. Meron pa ba tayong mga shout out ngayon? Ayan o, isinisigaw ng lahat. Naririnig ko, isinisigaw ng lahat. Sing on. Sing on, Pastor Jed. So, siguro po, magsalo-salo na lang po tayo at hayaan po natin na kung ano na lang po ang gift ni PJ. Yun na lang po ang kanyang gawin. Ma'am Merly, shout out po sa inyo. Ganun din kay Sister Maricar. So, Sister Maricar, shout out sa inyo. Si Mami Normita,
Okay, si Future Deacon Roy Hamon. So, preacher, future pala, Future Deacon Roy. Malapit na ang anniversary natin, ha? So, si Mami Pearl. Naway malakas na po si Mami Pearl. Kasama po kayo sa ipagpe-pray ngayon. Sige po, magpe-pray na po tayo at isama po natin ang ilan sa mga prayer concern po natin. And again, lagi ko po sinasabi sa inyo every time na tayo po ay nagsasama-sama. Nawa, pagka magpe-pray po tayo, sumama po kayo sa prayer at lahat ng nababasa nyo sa ating comment section na may prayer request. Hindi ko po mababasa ang isa-isa yan, pero it is good na marami po tayong magpe-pray. Ano po? Okay, Sister Margie. Okay, shout out sa iyo. At ganun din si Marian Gonzalez. Shout out sa inyong lahat. Okay, kung ready na po tayo, let us now go to the Lord in prayer. Let us pray for His guidance and at the same time, lahat ng mga prayer requests na inyo pong maaalala, ito po ay ating pong hilingin sa Panginoon. Sister Nida, shout out sa iyo at ganun din kay Song Lin. Ate Lin, shout out sa inyong lahat. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na ang iyong salita ay aming pong pag-aaralan. Dakilang Diyos, bago po ang aming pagsasalo-salo, nais po namin hilingin sa iyo ang ilan sa mga prayer requests ng aming pong mga kapatiran at mga kaibigan. Unahin ko na po ang mga may karamdaman. Patuloy mo pong pagalingin si Maricel Consina, ganun din po si Ate Lina Pedro at si Mother Pearl, si Ate Maan, palakasin mo rin po siya. At ganyan din po si Aida, patuloy na kagalingan po niya. Ang hinihiling ko po sa iyo, si Kat Dakilang Panginoon, Alcantara, ikaw din po ang siyang patuloy na magbigay kagalingan. Si Ate Kenji, Dakilang Diyos, inaalala namin sa iyo. Si Mami Malu, na patuloy mong palakasin pa rin physically. At ganyan din po, Dakilang Diyos, ang ilan pa sa mga may karamdaman na marahil po hindi ko mababanggit ngayon, pero sa mga sumusubaybay na nakakaalam, sila po ay nananalangin, Panginoon. Lahat ng may karamdaman na naaabot ng ministeryong ito sa iyong makapangyarihang kamay, pinagkakatiwala po namin. May you touch their bodies, O God. May you heal them. And I pray that you will use even all the procedures na ginagawa po sa kanila. Si Preacher Jojo Dakilang Diyos, hiling ko po ang iyong patuloy na pagbibigay, recovery po sa kanya. Salamat po sa kanyang buhay na talagang undeniably blessing sa buhay po ng iyong lingkod sapagkat siya po ang aking laging kasama. As one of my ministry bodies, Heavenly Father, I pray that you will touch his body, you will heal him, and please, Lord, provide for him. Ganon din po, Dakilang Diyos, siling ko po na ikaw rin ang siyang magbibigay ng patuloy na gabay sa lahat ng mga ministeryong pinagkatiwala mo po sa iyong lingkod. Sa mga missions and ministries po namin sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lahat ng mga pastors, Dakilang Panginoon, na marelahil di ko na po mangangala ng isa-isa, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang basbas, pagpapala at ang patuloy na pag-iingat at paglago, Dakilang Diyos. Ng mga gawain pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, salamat din po sapagkat alam po namin na talagang ang bawat pagkakataon na makapaglingkod ay pribilehiyo sapagkat kung tutuusin, kami po ay mga undeserving and unworthy, but because of your grace, because of your goodness, nabibigyan po kami ng pagkakataon. May we always treasure every moment that you are giving us the opportunity to serve, Heavenly Father. I pray also, O God, that you will continue to bless this online ministry. Thank you sapagkat ginagamit mo po ito sa buhay ng marami, and I pray, O Father, that you will continue to work and to bless this ministry, O Lord. Si Bishop Andaya, inaalala ko rin po yung kanyang physical na kalagayan, palakasin mo po siyang patuloy, Dakilang Diyos. Ganun din po ang mga kapatiran po sa Pampanga, sa panguna po ni Pastor Marchie, Dakilang Diyos. Siling ko po ang kanilang approaching anniversary, pagpalain mo po ito. Ganon din po ang Temple Bible Baptist Church, ang Bible Baptist Temple sa panguna po ni Pastor Emerson. May you prepare everything, O Lord, for the success of their anniversary. And even the speakers, gamitin mo po na si Pastor Larry Pontillas, na Dakilang Diyos, empower him, give him wisdom, prepare his heart, his mind, and may you use him, O God, in proclaiming your words. And please touch the heart of your people. Thank you so much, and I pray, O God, na ikaw rin po ang siyang magpapala, pagbibigay basbas sa lahat ng mga ministeryo po namin, ang shepherd and sheep relationship, fellowship and meeting namin mamaya,
dito po sa Sharjah, Dakilang Diyos. Ganon din po ang kanila pong stewardship conference sa mga susunod na araw. Nawa Dakilang Diyos, ikaw po ang siyang gumamit din po sa iyong lingkod. Give me wisdom and may you continue to fill me with your Holy Spirit that I may preach your word with clarity, Heavenly Father. I pray also that you will bless the result of our stewardship conference sa Bethany Bible Baptist Church, sa panguna po ni Pastor Alex. Nawa maging doers of the word po ang iyong mga anak dito po sa lugar ng UAE. Sa Abu Dhabi, ganun din po kila Pastor June Garcia. Lord, thank you so much. And I pray that again, ikaw po ang siyang mag-iingat sa aking pong pamilya, lalo na ngayon na magkalayo po kami, si Maris Dakilang Diyos, ang aking mahal na asawa. Ingatan mo siya, pagpalain mo po siya, yung pong everyday protection mo po ang aking pong hiling Dakilang Diyos. Maging yung kanya pong mga heart's desire, nawa ikaw po ang siyang mag-grant nito, Panginoon. Si Sophia, ang pag-aaral po niya at ang pagbabantay mo po sa kanya, sa kanyang sitwasyon, na siya po ay talagang nakatutok ngayon sa kanyang pag-aaral. May you continue to give her wisdom, physical strength, everyday protection, and also provision, Heavenly Father. Thank you so much. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala rin ang mga kasama ko po sa bahay, sila Sister Chari, Sister R.A., ganun din po, Panginoon, si Teacher Tessie, Pastor Orson, si Junjun, Panginoon, si Bernadette, at ganun din po si Preacher Jojo, si Sister Winnie, Sister Ara Dakilang Diyos. Palakasin mo rin po siya, ingatan mo po siya sa kanyang kondisyon ngayon. Ganon din po si Doc Asel, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy magbigay sa kanya ng pag-iingat sa kanilang mga sitwasyon, Dakilang Diyos. Ang mga members po ng Victory Fundamental Baptist Church, ang pamilya, ang mga negosyo, hanap buhay. Ganon din po ang Living Water Baptist Church. Mga pamilya po, negosyo at hanap buhay. Yung mga specific prayer request po ng mga nakasubaybay ngayon, hiling ko po na ito po yung tugunin sa iyo pong mabuting kalooban. Thank you so much, Heavenly Father. And again, I would like to ask for your wisdom. Help me, O Lord, and please use this message to encourage everyone. Muli po, Dakilang Diyos, anuman po ang mga panalangin kahilingan pa na hindi ko po nabanggit, ikaw na po, Dakilang Diyos, ang tumugon po nito. Alam mo po na mas nakasentro po kami sa feasting on the divine verses. Kaya sa bawat mensahe na napapakinggan po namin, ikaw po ang siyang patuloy na kumausap, kumilos, magpala sa buhay ng bawat nakikinig. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. At ngayon po, hindi na tayo parang magpakatagal. Ano po? So tayo po ay magpapasimula na. At medyo mahaba po yung ating pong teksto ngayon sa magiging pag-aaral natin. And let me share with you the message of the Lord ay entitled, Let Us Walk Circumspectly. Let Us Walk Circumspectly. Alright? Kanina po si Preacher Andre, siya po yung nag-share din ng message. And parang Ephesians chapter 5 din ang kanya pong naibahagi po sa atin. So siguro maganda po itong pagpapatibay para sa bawat isa po sa atin. I actually have 3 messages because of my eagerness and excitement na makapag-share po sa inyo. Pero hindi ko po ibibigay lahat kaagad yung 3 para po lalong ma-strengthen po yung message po ni Preacher Andre kanina. So let me share with you tonight. Ngayong gabi ito ang Ephesians chapter 5. Magsisimula po ako sa verse number 1. So sunod lamang po tayo. Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given us for himself an offering, a sacrifice to God, for a sweet-smelling savor. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this you know, that no whoremongers, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth,
proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that make manifest is light. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Ito na po yung pinaka-key verse natin. Verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in hymns, in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Pagpalain po ang pagbasa natin ng salita ng Diyos, at ngayon po, mga minamahal, tayo po ay magpapasimula na sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon. That is the very idea of this ministry, feasting on the divine verses. Kasama po yan o kalinya po yan ng commitment po ng inyong lingkod sa Panginoon to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Ang binasa po natin ay sulat ni Apostol Pablo, partikular sa mga mananampalataya. The very idea of our message tonight, ang sabi po, let us walk circumspectly. Kinuha po natin to sa verse number 15. Ang sabi po ng verse number 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. For better understanding, ang idea po ng salitang circumspectly ay careful. Diba? Let us walk carefully. Let us walk cautiously. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, tayo po ay lumakad na maingat, ng may pag-iingat. Kasabihan nga po, mga kapatid, diba? Kapag ka po pinag-usapan ang pagiging Kristiyano, napakadali po, napulaan po ng marami. Big deal kapag ka ang Kristiyano nagkakamali. Big deal kapag ka ang Kristiyano po ang medyo nakagagawa po ng mga kapintas-pintas, di po ba? So, kaya nga, yun ang reason why the Apostle Paul gave this very important reminder to the believers, particularly dito po sa ating, sa kanyang church na sinulatan. And I believe it is very beneficial for us to somehow consider what the Apostle Paul told them. That all of us, we need to walk circumspectly. Ang sabi nga po, not as fools, but as wise. Kaya lalabas po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, we need to walk worthy. We need to walk worthy. Okay? We need to walk wisely. Kinakailangan po, lumakad tayo ng nararapat at lumakad po tayo ng may kapantasan. Okay? So, napakahalaga po niyan. And we need to walk in the will of God. So, we need to walk worthy. Yun po, tingnan nyo sa chapter 2 muna para po mas ma-appreciate po ninyo, mga kapatid. So, verse number 2, ang sabi po, verse number 2, and walk in love, even as Christ also loved the church. Diba? Ang sabi po, and walk in love as Christ also loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So, meron pong lakad na nararapat. At sa usapang Kristiyano, kinakailangan po, ang lakad po natin, mga kapatid, ay lakad na nakasentro sa tinatawag nating pag-ibig. Kaya sa reminder po natin ngayong gabi, ang gusto ko pong ipunto sa idea po ng walk circumspectly, ang idea po is for every believer to walk worthy, to walk wisely, and to walk in the will of God. Tayo po ay dapat lumakad ng nararapat, lumakad ng may kapantasan, at lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po ang ilang mga bagay po na gusto kong bigyang pansin ngayong gabing ito. At nawa, sa pakikinig po natin, ang bawat isa po ay talagang medyo tututok ng husto. Ano po? Tututok po ng husto.
Pagka Kristiyano ka, hindi ka dapat careless. 'Di ba? Hindi po dapat ang mga Kristiyano ay talagang sa salitang kanto bara-bara-bay. Let us face the fact na talagang bilang Kristiyano, maraming mata na po ang nakatingin po sa atin. Kaya nga ang paalala po ng Biblia, napakarami po sa marapat na lakad natin bilang mga mananampalataya. At dito po, nais kong talakayin po ang ilang mga bagay. So, una, maganda po na bigyang pansin po natin ang lakad na maingat, number 1, in our testimony. Sa ating pong patutuo. Nung sinabi po niya, dito po sa verse number 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, walking in the will of God, walking in wisdom, and walking worthy, mga kapatid, dapat makita po na ang Kristiyano po, ang isa sa pakaiingatan niya, diba? Be cautious sa per testimony. Maging maingat po tayo sa ating patutuo. Hindi ba dito po, sinasabi niya, pag pinag-usapan po ang lakad, dapat nagkakaintindihan po tayo na ang lakad magpapakilala sa isang tao. Alam niyo po kapag ka nakainom ng alak, at alam niyo po pagka lasing, isa sa mapagkakakilala niyo, lakad. Tama po? Lakad po, mga minamahal. Kapag ka po may depekto, isa sa pagkakakilala natin, yung lakad. So sa usapang Kristyanismo, ang lakad natin ay magpapakilala sa kung sino po ba tayo. And you know what? Sa Biblia po, may napakahalagang paalala. Ang paalala po ng Bible, let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ang paalala po ng Biblia, do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called. Ang paalala po ng Biblia, Christians, we are the light of the world. And in verse number 16 ng Matthew chapter 5, and let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Para kang hindi Kristiyano kapag ka sinabi mong wala kang pakialam kung ano ang sasabihin ng tao sa iyo. Para kang hindi Kristiyano kung wala kang pakialam sa kung ano ang makikita ng mga tao sa iyo. Mga kapatid, sa paglalim po natin sa buhay pananampalataya, habang tumatagal tayo sa ating spiritual life, dapat nare-realize po natin na hindi tayo po pwedeng mabuhay na gagawin lang natin kung anong gusto nating gawin. Kinakailangang maging maingat po tayo sa ating testimony. And then, ang sabi po ni Apostle Paul, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sabi nga po ng Bible, di po ba? Ang sabi po ng Bible, a good name is rather to be chosen than fine riches. Kung pag-uusapan po natin, yung pangalan, ito po ay yung imahe o impresyon ng mga tao. Kung sino ka, walang problema kung Diyos ang pag-uusapan. Dahil kilalang-kilala po tayo ng Diyos kung sino po tayo. Alam ng Diyos kung ikaw ay nagpapaimbabaw. Alam ng Diyos kung ikaw ay dishonest. Alam ng Panginoon kung totoong faithful ka o hindi. Kung Diyos ang pag-uusapan, walang problema. Pero sa usapang testimonyo, sa usapang patutuo, ang issue natin hindi sa paningin lamang ng Diyos, kundi sa paningin ng tao. And that is the reason why the Apostle Paul reminded them, the believers, dito po sa kanyang isinulat, mga kapatid. Ang linaw po ng sinabi po ni Apostol Pablo rito. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 6. Ephesians chapter 5. Mula po verse number 1 po yan. Sa verse number 1 sabi, be ye therefore followers of God as dear children. It is indeed a great privilege to be considered as one of God's children. But we need to consider also, diba, the challenge and the accountability being one of His children. We need to be cautious in our testimony. Diba? We need to be careful, Dapat maging maingat po tayo. Ang sabi po niya sa verse number 6, let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Ang pagsuway po hindi bagay sa mga Kristiyano po yan. Okay? Sa verse number 7, ang sabi po, be not ye therefore partakers with them. So sa usapang testimony, wag daw po tayong maging kabahagi ng mapagawa ng katampalasanan, mapagawa ng kasamaan, mga minamahal.
Be not ye partakers with them. Yan po ang sabi ng verse number 7. And then pinaalala po niya sa verse number 8, for ye were sometimes darkness. Ganun na po tayo noon. Yung pong lakad na hindi pang Kristiyano, yung pong lakad na lihis, yung lakad sa kasamaan, yung lakad sa kalayawan, yung lakad sa kamunduhan, yung lakad na laban sa Diyos. Yan po ang lakad natin nung hindi pa tayo saved. At ngayon po, sinulatan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya at sinasabi niya, ganyan ang lakad ng mga hindi mananampalataya at huwag kayong maging kabahagi sa kanila. Be not ye partakers with them. Ang sabi niya, for you were sometimes darkness. And this is a very good reminder, but now are ye light in the Lord. So walk as the children of light. Kaya importante po sa Kristiyano yung testimony. Hindi po pwedeng i-disregard nyo po yan. So naiintindihan po natin na ang mahalaga talaga ay kung sino tayo. Hindi kung ano sasabihin ng tao sa atin, kundi kung sino tayo. Yun po mga kapatid, applicable po yan doon sa kalagayan po na yung pagiging totoo natin. As long na wala kang ginagawang problema, huwag kang mabother kahit ano pinagsasasabi ng mga tao sa'yo. But listen, kung ang sabi po ng Bible, tayo raw po ang ilaw ng sanglibutan, dapat tayong maging maingat kung paano tayo namumuhay at lumalakad. See then that he walks circumspectly, not as fools but as wise. Yung idea lang po nung not as fools but as wise dito, hindi lang po talaga yung idea ng wisdom, kundi hindi katulad ng unbeliever, kundi ng mananampalataya po talaga. Ang Kristiyano po dapat iba ang lakad sa lakad ng sanglibutan. Kaya ang aking pong encouragement sa bawat isa po sa atin, let us walk circumspectly. Be careful sa ating pong testimony. Okay? Mahalaga po yan, mga Kristiyano. Ang sabi po ng verse number 10, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Isang bagay po ang maipapayo ko po sa bawat isa, na ang payong ito hindi pang sarili, kundi konsepto na malinaw po sa Bible. Kung hindi po natin kayang sansalain ang mali, wag naman pong nakikiupo pa tayo sa mali. Wag naman nakikitawa pa tayo sa mali. Wag naman pong nakikisama pa tayo sa mali. Diba? So, kaya for me, kung wala kang guts and courage na sansalain po o sawayin ng mali, mga kapatid, hindi po maganda na ikaw ay makasama ng mga taong alam nating nasa lihis at maling lakad. Yung po yung idea. Kung gusto mong maging masayang Kristiyano, ang sabi ng Bible, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So kaya yung testimony natin, mahalaga po rito mga kapatid, kung sino ang nakakasama natin. Kaya nga sa church, ang laging pinapayo ko po, ang laging advice ko po mga kapatid, make sure na kung ikaw ay may makakasama sa church, ang piliin mong makasama ay yung dadaling ka sa maka-Diyos na impluwansya. Hindi po healthy and hindi po helpful kapag ang nakakasama mo sa church ay yung kakalad ka rin ka sa kamunduhan, kakalad ka rin ka sa kamalian, kakalad ka rin ka sa kasalanan. So sumama tayo doon sa mga tamang kasama at ang kalooban ng Panginoon bilang mga mananampalataya, let us walk circumspectly. The idea is that maging maingat po tayo sa ating pong patotoo. Amen? So for me, reputation is very important kung ang pag-uusapan yung kung paano ka nakikita ng mga tao. Hindi para mag-plastic ka sa kanila. Let them see Christ in you. Diba? Be the light of this world. Be the shining light, mga kapatid. We are the reflection of the true light. We are the reflection of our Lord Jesus Christ. And the will of God for every believer is to walk honestly, to walk humbly, to walk holy. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa atin. In holiness. So, be careful sa ating pong testimony. So sa verse number 15, ang binibigyang pansin ni Apostle Paul is our testimony. See then that ye walk circumspectly.
not as fools, but as wise. Yung lakad po at yung buhay, yan po ay magkaugnay na magkaugnay. Pagka sinabing paglakad, ang isa sa ideya po nito sa Bible, pamumuhay. Ingatan natin ang ating paglakad at ang ating pamumuhay. So second, hindi lang po testimony ang binigyang pansin ni Apostol Pablo rito, kundi dapat maging careful din po tayo and conscious po tayo sa time. So be careful sa ating pong testimony and be conscious sa panahon. Ang sabi po ng verse number 16, redeeming the time because the days are evil. So, ang ibig sabihin nito, Kristiyano, hindi na tayo dapat magsayang pa ng buhay natin. Hindi na tayo dapat magsayang pa ng panahon natin. Kaya para sa akin po, bagamat sinasabi nga natin, it is very possible still for the believer to somehow medyo mali siya or sabihin natin matalikod. Paalala ko po sa inyo na hindi na po marami pa ang panahon, hindi na po marami pa ang pagkakataon, kaya samantalahin na po natin yung natitirang panahon. Ang mundo po, pag inobserbahan nyo, sabi nga po sa sulat ni John, and this world is continue to lie in wickedness. Kung magiging totoo po tayo, using our observation, we cannot deny the fact na ang mundo natin, hindi po pabuti, mga minamahal. Ang mundo natin, as we observe, kung titingnan nyo po at magpapakatapat kayo, napakatindi po na ang mundo natin pabulok ng pabulok, pasama ng pasama sa lahat ng aspeto, mga kapatid. And that is the reason why sinasabi natin, Kristiyano, tayo po ang salt of the earth, tayo po ang light of this world. So kinakailangan po na tayo somehow ay maging malaking help sa ikaaayos po ng ating kapaligiran. Ano po? So, it is also good to be reminded of the time. About the time. Hindi na po mahaba ang panahon. Kumbaga po, ako, itong laging sinasaksak ko sa isip ko. Pag ang pinag-usapan po buhay ng tao, habang nagpapatuloy po at lumilipas ang panahon, using our observation, I believe you will all agree with me na ang buhay ng tao, yung span ng buhay ng tao, hindi po pahaba eh. Paigsi po, mga kapatid. Di ba sa Biblia, nakakabasa ba tayo ng mga hundreds, ang mga itinatagal nila sa lupa? Ngayon po, kapag po meron tayong nakitang nakaabot ng 100 years, ay grabe na po yun, mga kapatid. Pero panahon pa lang po ni Moses sa survey, lumabas na po na ang kalimitan sa mga tao, ang span ng kanilang buhay po, ang lifespan ng tao, 70 years. And if by reason of strength, nagiging 80 years, di po ba? Kaya blessing na po yun. Pag nabuhay ka ng 70, pag nabuhay ka ng 75, pag nabuhay ka ng 80, and I really praise God because may beloved inang, shout out po kay Inang Chering. Nanay, miss you na po. Pero 91 na po siya. Napakamabiyaya po ng Panginoon. Di po ba? So kaya, for me, napakalaking blessing. At imaan, di po ba blessing? Na yung mga magulang natin, binigyan ng Panginoon ng mahabang buhay. Pero harapin natin ang totoo. Na sa panahon ngayon, iilan lang po yung ganun kahaba, katagal na nabubuhay. Bago po ako lumipad, patungo po rito ang aking pong mahal na Ninang Pilang na ginamit po ng Panginoon sa buhay ko po. Isa po siya sa very instrumental, mga tipong nag-sponsor po sa mga camps namin before. Kaya nung ako po yung umattend ng camp, tawagin ako ng Panginoon, I can say na may bahagi po siya sa aking buhay, hindi lamang bilang Kristiyano, kundi bilang manggagawa ng Panginoon. 90 years po siya, mga kapatid. And still, syempre, nalungkot pa rin tayo nung nawala po siya. But what I would like to point out is that, considering the lifespan ng mga tao sa panahon po natin, habang lumilipas ang panahon, paigsi, ng paigsi, ng paigsi, ng paigsi, ang ibinubuhay ng tao. Kaya nga, dahil sa ang buhay natin, hindi mahaba, sa isang iglap, magugulat ka po pwedeng, yung buhay ng tao po, mga kapatid, isang bagay po na masasabi po natin, paigsi po ng paigsi yan. Kaya paalala po ito, redeeming the time because the days are evil. Sa mundo natin, na hindi po bumubuti, kundi pasama ng pasama. Naalala ko po, nung bumiyahe po kami sa
Amerika, nung nasa San Francisco po kami, talagang nakakalungkot po yan, daytime. And then, open parking po yan. Talagang pagbalik namin sa sasakyan, basag po yan. Wala na pong takot ang tao sa paggawa ng kasamaan. Kumbaga, nare-recall ko po, yung time po ni Lot, yung time po ni Noah, yung time po ni Lot, talagang, yun po, paalala po ng Biblia sa atin yan. Diba? Yung buhay ng tao, ang pinag-uusapan natin. Ngayon, isa pa sa isinasaksak ko sa isip ko, bukod sa iksi ng buhay ng tao, na noong pong narinig ko sa pangangaral na babalik ang Panginoon, at tayo po ay makakakita na ng signs, not of the end, but of the near end. Diba? Yung tanda ng nalalapit na wakas. And obviously, kitang-kita natin yan eh. So kaya, sabi ko, nung narinig ko yung truth, yung teaching, na babalik ang Panginoon, titiyakin ko na mas malapit na ngayon kumpara doon sa unang araw na narinig ko po ang katuroang babalik ang Panginoon. So kaya, wag niyong sasabihin, hindi po tayo pinaalalahanan. The Bible is always reminding us of this very important truth that life is too short and any moment Jesus Christ may come. Kaya kung Kristiyano po tayo, ito po ang isang bagay na gusto kong makita nyo. Maging careful po tayo sa ating testimony at maging conscious po tayo sa time. So napakahalaga po, mga kapatid, na ito po ay bigyang pansin po natin. And then, let us be committed, diba, to the task. Sa verse number 15, about testimony. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sa verse number 16, about the time, be conscious, redeeming the time because the days are evil. In verse number 17, this is about the task. Kaya ang bawat Kristiyano, responsable po tayo na tuklasin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, kinakailangan po maging committed tayo sa task, sa kalooban ng Diyos para po sa atin. Verse number 17, wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Dapat po ang bawat Kristiyano tuklasin kung ano kalooban ng Diyos sa Kanya. Lagit-lagi sinasabi ko po ito. The reason why it is good for us to find out and discover the gift, the spiritual gift ng Panginoon para sa atin, because the gift that we have, I believe, is the leading of God to the kind of ministry na gagawin po natin para sa Kanya. Kung binigyan ka ng Diyos ng gift of preaching, it means to say na ang kalooban ng Diyos sa iyo, maging preacher. Kung binigyan ka ng Diyos ng passion at ng kaloob sa pagtuturo sa mga bata, so it means to say na ang kalooban ng Diyos sa iyo, magturo sa mga bata. Kung ang Diyos binigyan ka niya ng boses, magandang boses para umawit, so leading po yan na ang kalooban ng Diyos sa iyo, magpuri ka sa Diyos sa pamagitan ng pag-awit. So kung ano po yung giftings, kung ano po yung kaloob ng Diyos. Kasi ang sabi ni Paul sa kanila, wherefore, kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyo. So kaya minsan, sa church natin, marami po ang imbis na makatulong, sorry to say this, but this is really happening, na sa church natin, pag hindi alam ng miyembro kung ano ang kaloob niya, kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya, kung ano yung katungkulan niya na dapat niyang gampanan, alam mo gagawin yan? Manggugulo po yan. Pati yung hindi niya, masasabi nating linya, talagang gaganapan niya. Marami nga po, kaya nagkakagulo sa mga churches. May mga members po, pati trabaho ng pastor, gustong pakialaman. So, yun pa lang po mga kapatid, nagpapakita na ng ignorance sa ginamit na salita, kamangmangan. Kasi kung naiintindihan mo bilang miyembro, ang atas ng Diyos sa iyo, hindi po pwede na magmamarunong ka, magmamatalino ka at mangunguna ka sa pastor mo. Hindi po pwede.
Dahil pagka miyembro ka, naku, mukhang parang shepherdship na to Mamaya na po yun. Mamaya na po yan sa Lighthouse Baptist Church dito po sa Sharjah. But I just want to use that as an example that sometimes because we do not know the will of God in our lives, then yung responsibility natin hindi natin alam. Kaya nga sabi ko, mas maganda ang maging concern po natin, mga kapatid, yung pong, di ba, kung ano yung task ng Panginoon sa atin. Ewan ko lang po, pero minsan baka mamaya naiisip ninyo na parang bida lagi ang mga taga-Living Water o taga-Victory. Siyempre po, kaya ko naman sila nagagamit na example kasi sa kanila po ako nagpapastor At umaamin lang naman po ako sa inyo, hindi naman po madali ang magpastor. Tanungin niyo po ang mga pastor. Mabibihira po kayo na makakarinig na magsasabing ang dali-daling magpastor. Titiyakin ko po sa inyo na halos lahat ng pastor na makakausap niyo po aamin that if not of the grace of God, hindi namin makakayanan. But of course, lahat kami alam namin that it is really a hard task. Yung tawagin ka ng Diyos bilang pastor. Pero I can say that in my case, mga kapatid, ang mahirap na task na ito kaya nagiging magaan sapagkat may mga mananampalataya na nakaalalay, nakasuporta, yung bang alam nila kung ano yung task ng Panginoon para sa kanila. Ikaw bilang miyembro ng church, alam mo ba kung bakit ka nilagay ng Diyos sa church na kinabibilangan mo? Ay, ako po talagang kaya po ako nilagay ng Panginoon sa church na kinabibilangan ko para mabantayan ko po ang pastor. Diba? Para makita ko po kung ano yung mga po pwedeng pintasan. Ganun po ba? Or if we will just consider from the Word of God, from the teaching of God's Word, na merong reason kung bakit ka nilagay ng Panginoon. Kasi hindi lahat kayang gawin ng pastor. Special number lang, hindi ko po kayang gawin. Diba? So kaya nga sabi ko, si Preacher Jojo, at si Brother Justin, si Brother Junjun. Kaya ko po sobrang na-appreciate sila. Yes, kaya kong mag-drive. Pero sila po, naging particular sila, and because of that, yung willingness nila na makapag-ministeryo, napakalaking help. I cannot deny the fact that it is really a great help for me that I have Preacher Jojo, I have Brother Junjun that can drive for me. Nakapagmamaneho po sila. So sila po, mga kapatid, ay nagiging asset and help sa ministry. Yung pastoral staff ng church. Hindi ba yung iba po ang nagiging problema? Pag nagbigay ka ng posisyon, yung mga nilalagay mo sa posisyon, alam nyo, ang tawag doon sa nilagay mo sa posisyon, tapos nakalaban mo bilang pastor, ang tawag doon, oposisyon. Oposisyon, di po ba? So, samantalang ang pinaka-dahilan, basically the reason why you are appointing like preachers, pastoral staff in the church para maging help. Pero ano po ang mga naririnig natin sa mga kasaysayan po ng mga gawain? Ay, nakabangga pala niya yung preacher niya. Ay, naka-diferensyahan pala niya yung deacon niya. Gumawa ng matinding rebellion po yung ang sakit, ang lungkot. Kasi ang pinaka-reason kung bakit ka naglalagay sa mga takdang gawain po sa usapang ministeryo para maging kabalikat mo, maging katulong mo, tapos magiging kasiraan ng ministeryo? Sa palagay niyo po ang Diyos ang nasa likuran ng ganung hakbang? It is good for us to somehow always evaluate and learn from the scriptures, learn from the Word of God. Kaya nga sabi ko, ang dapat commitment natin to the God-given task. Ako po mga kapatid, hindi ako para makipagpaligsahan sa kahit kaninong pastor. In fact, ang gusto ko po, maging kalakasan ng kapwa ko pastor. Maging katuwang, kabalikat ng mga pastor. Kaya nga po nagtitiis ako Minsan, ang thinking natin, nagpunta sa ibang bansa, hindi po madali, mga kapatid. Hindi po madali. May mga sakripisyo. Yung malayo ka lang sa pamilya mo, lalo na kung kasing ganda ni Maris ang asawa mo, hindi po ba? Si Sophia, sabi ko sa bawat panahon na magkakasama kami,
So kaya nga sabi ko, not just me, even them. May sakripisyo po sila. Kaya shout out sa Living Water Baptist Church. Thank you for embracing us, for loving my wife, for loving my daughter. Thank you, Victory Fundamental Baptist Church, na talagang kayo po masyado kayong particular, na ang pagmamahal sa pastor, hindi po doon lang natatapos sa pastor, kundi sa asawa niya, sa anak niya, dahil kasama po sila sa malaking sakripisyo kung bakit ang pastor ay nagiging pagpapala sa inyo at sa ministeryo. And I really appreciate that. And I can say that that is one of the reasons kung bakit. Kaya laki-laking help na may pastoral staff po kami sa church, especially in the kind of ministry na ginagawa ko po sa Panginoon. Salamat na meron pong PNG, salamat na may PJED, salamat na may Pipoy, salamat na meron pong PKERT, salamat na may PMJ, lahat na kayo, ha? Oh, pagka hindi nabanggit ang pangalan nyo, huwag kayo ma-offend, ho? Hindi po makakatulong yan. Yung mga mission pastors natin, gumagaan ang gawain kapag alam ng bawat mananampalataya yung task. Kaya ang sabi ni Paul, di ba? Chapter 5 po ito eh. Alam niyo po ba na bago chapter 5, chapter 4 muna? Ganyan po lagi tayo kalalim sa paalala. Before chapter 5, chapter 4 muna. Sa chapter 4, ano makikita nyo? Hindi ba sa chapter 4 niliwanag po na ang talagang gusto ng Panginoon sa church? Tingnan niyo po saglit. Ang sabi po ng verse number 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. So, ganun po niya ipinaalala sa kanila yan. Alam niyo po ba kung itong paalalang ito, kung saan itinuntong ni Apostol Pablo? Doon sa kalagayan po na ang church, dinisenyo ng Panginoon na dapat healthy. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 12. Diba? Verse 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up unto him in all things, which is the head of Christ. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 16. From whom the whole body fitly joined together and compacted, that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Are you listening? Nakukuha niyo po yung pinupunto natin? Na ang kailangan pala tuklasin ng bawat miyembro kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Para alam natin yung takdang gawain na para sa atin po, mga kapatid. Kasi pag hindi ka gumanap ng gawain na dapat mong gagawin, makakaapekto po yan sa ministeryo. Kaya for me, it is also good to be committed to the task. Okay? Una po, it is good to be careful sa ating pong testimony. Second, it is also good to be conscious sa ating pong time. Okay? And it is also good to be committed to the task. Napakahalaga po nun. And then mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi ng verse number 18 ng Ephesians chapter 5, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Ano po ang sabi? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always unto God. We need to be consistently be thankful. Diba? So, about Thanksgiving naman po ito. Na ang Kristiyano po, ang kalooban ng Diyos ay maging mapagpasalamat. Dapat po bilang mga mananampalataya. Kaya yung pagpupuri po, ito po'y isa sa expression ng ating pong Thanksgiving. Yung pagbibigay po, isa sa expression ng ating Thanksgiving. Yung paglilingkod, isa sa expression ng ating Thanksgiving.
Now, the reason why I am telling you this, because if you have this kind of mentality, that the reason why you are singing, the reason why you are serving, the reason why you are sharing, the reason why you are sacrificing, it is because of your gratitude. Dahil dito, pag ginagawa mo yan, hindi ka yayabang. Hindi ka magiging mapagmataas. Kaya para sa akin po, bukod sa usapang pag-ibig, mga kapatid, everything that I am doing, it is because of my thanksgiving, it is because of my gratitude, because I really want to thank the Lord sa ginawa niya sa buhay ko. Kaya nga yung pong laging sinasabi natin, Psalm 116, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Yung kaisipang yan ay kaisipan ng tao na sobrang nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. And you know what? Ikaw at ako, dapat lagi kang nakatingin sa kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo ligtas ngayon. Kung bakit tayo nasa gawain ngayon. Kung bakit tayo napagpapala ngayon. Lahat ng bagay po na kung saan ini-enjoy natin sa buhay na ito. All of these things, mga kapatid, all of the things that you are enjoying in your life are all goodness of God and manifestation of the grace of God in our lives. That is the reason why you and I should always be thankful. Need to be thankful to God. Kaya nga ang isang taong mapagpasalamat, puspos yan ng banal na spirito. Pero kapag ang isang nagsasabing Kristiyano, puro reklamo, hindi po espiritu ng Diyos yun. Yung isang nagsasabing Kristiyano, wala nang ginawa, kundi maghimutok, maghinanakit, maghinagpis, magreklamo. Yun po'y mga kapahayagan na hindi ka puspos ng espiritu. Kasi kung puspos ka ng banal na espiritu, yun po ang dapat Ang lagi maging prayer natin, Lord, please fill me with your Holy Spirit. Because if you will experience ito pong kapuspusan ng banal na espiritu, alam niyo po, ang magiging puso natin ay pusong mapagpasalamat. Amen? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya nga, mga Kristiyano, ngayong hapong ito, I hope and I pray na magiging maingat po tayo sa ating pong paglakad. Let us walk circumspectly. Una, sa usapang testimony. Pangalawa, sa time. Pangatlo po mga kapatid, sa task. At pang-apat po, sa thanksgiving. Kailangan po na ang bawat Kristiyano po ay careful kung ang pag-uusapan po testimony. Ang mga Kristiyano po ay dapat conscious kung pag-uusapan po ay time. At maganda rin pong maging conscious at committed kung ang pag-uusapan po yung task. Baka mamaya kaya ka nakagugulo, hindi naman yan ang kalooban ng Diyos, yan ang pinipilit mo, yan ang ginagawa mo, antuklasin mo, ano yung kalooban ng Diyos, and then, mag-focus ka doon, maging committed ka doon. Inilagay ako ng Panginoon, ang task niya sa akin, ministry of ushering, pagbutihin mo yung pagganap sa task mo, being an usher of your church. So, ganun din po, ang atas ng Panginoon sa akin, magturo ng mga bata sa outreach, para sa children's ministry, mag-dwell ka doon. Huwag mong trabahuhin yung trabaho hindi para sa iyo. Huwag mong panghimasukan yung hindi atas ng Diyos sa iyo. Napakahalaga po niyan. And then mga kapatid, dapat po maging consistent po tayo sa Thanksgiving. We need to be consistent sa tinatawag nating Thanksgiving. Huwag kang magpapasalamat lang kasi nagkaroon ka ng maraming pera. Huwag kang magpapasalamat lang dahil masarap ang ulam. Sana magpasalamat ka dahil merong ulam. Pangalawa na lang yung sarap ng ulam. Diba? Magpasalamat ka na may provision ang Panginoon. Pangalawa na lang kung gaano karami yung provision.
Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo po'y Kanyang iniingatan araw-araw. Ang dami-daming ipagpapasalamat sa Diyos eh. Ang problema lang, mas nakatanaw ka, mas nakatutok ka sa irereklamo, sa ikasasama ng loob, sa ikagagalit, sa ikapupuot, sa doon nag-concentrate at nakapokus yung marami. Why not focus on the, positive? Yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Pangalawa lang yung salamat sa malaking bahay. Ang una, salamat na meron kang bahay. Okay? Kung sakali man na nangungupahan ka, salamat na may pang-upa kami. Meron kaming pang-renta sa amin pong bahay. Kung wala po, anong pasasabi? Salamat po sapagkat wala na kaming panrenta. Nakatira pa rin kami sa inuupahan naming bahay. Paano kung pinalayas na kayo? Salamat po sapagkat 3 buwan na pinalayas lang kami at hindi kami pinakulong. Kidding aside, lagi kang makakakita ng pasasalamatan sa Diyos kung doon ka nakatuto. Diba? So, secondary na lang yung salamat po na maganda ang asawa ko. Magpasalamat ka na may asawa ka. Amen? Marami pong bagay na dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. Kaya nga, ito po ang dapat katangian ng isang tunay na mananampalataya na consistently tayo po'y thankful. Be consistent in our thanksgiving. Yung bang sa lahat ng bagay. In fact, kung magpapakatotoo tayo, mag-iisip tayo mabuti. Ano kaya ako ngayon? Kundi ako nasumpungan ng Diyos, kundi ako niligtas ng Panginoon, kundi ako naging Kristiyano. May mga nagiging sitwasyon ka, naiisip mo, buti na lang, Kristiyano na ako. Kung hindi ako Kristiyano, baka, yun po'y pagkilala sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, isa po ang inyong lingkod, na hindi ko po niloloko yung sarili ko. Gusto kong sabihin sa inyo that everything in my life, mas nakikita ko po yung dapat papurihan, pasalamatan sa Diyos, sapagkat sa totoo lang po, if not of God, mananatili po akong nothing. Mananatili po akong wala, at walang wala. Ngayon po, kung tutuusin, kung ang pag-uusapan sarili ko, still, nothing pa rin. But because of God, mga kapatid, ibang usapan na po yan. Kaya ngayong gabing ito, I hope and I pray na tayo po ay napaalalahanan ng Panginoon. Kristiyano, let us walk circumspectly. Not as fools, but as wise. Mag-ingat po tayo sa ating pong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng mga marunong. At ang usapang lakad na may karunungan ay lakad na may pag-iingat sa ating patotoo. Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, yung kung ano tayo sa Diyos, hindi po magiging problema yon dahil kilalang lahat tayo ng Diyos. Pero kung ano tayo dapat sa nakikita ng mga tao, yan po ay dapat kong pahalagahan sapagkat niloob ng Diyos at dinisenyo ng Diyos na para parangalan at papurihan siya ng mga tao, kailangan po magliwanag ang ilaw niya sa ating buhay because ikinukonsider po na ako at ikaw ay refleksyon ng Panginoon. Ito ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. Kaya ingat sa patotoo. Okay? Maging conscious tayo sa time. Ang buhay ng tao, hindi pahaba. Ang pagbabalik ng Panginoon, hindi patagal. Magandang paalala po yan. Kung buhay ang pag-uusapan, ang buhay ng tao sa realidad, hindi pahaba, ito po ay paigsi ng paigsi ng paigsi. Yung pagbabalik ng Panginoon, hindi patagal. Palapit ng palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya dapat maging conscious. Be committed to the task. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be consistent sa ating pong thanksgiving. Sapagkat lahat ng bagay dapat pinasasalamatan natin sa Panginoon. Wow! Purihin po ang Panginoon. I am very happy na nakagawa po ng paraan para makapagministeryo pa rin po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ministeryong ito ng Feasting on the Divine Verses. Kalakasan ko po kayo. Encouragement ko po kayo.
And joy ko po kayo sa buhay ko po sa Panginoon. Kaya muli po, maraming salamat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po, nagpapaabot kami ng papuri, parangal, pasasalamat sa iyo, sapagkat ginabayan mo po kami ngayong gabing ito sa amin pong pagsasalo-salo. Thank you for your word, Heavenly Father. Thank you even for the wisdom na patuloy mo po ibinibigay upang ang salita mo po ay maipahayag ng buong kaliwanagan sa mga tao po na nagnanais na patuloy na lumago at maliwanagan. Thank you so much, and may you continue to bless this ministry. Lahat din po ng mga nakasubaybay sa ministeryong ito. Kaya kung meron po kami mga kasama ngayon na sa puso nila, meron silang mga heart's desire, Lord, please, ayon sa kalooban mo, ito po nawa ay matupad sa kanila. Salamat po at muli ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang magiging gawain po namin ngayong gabi dito po sa Sharjah, Panginoon, ang amin pong Sheep and Shepherd Relationship Conference. I pray, O Father, that you will continue to help me, to continue to empower me, to give me wisdom, and thank you for the host. Thank you for Pastor Alsaga, kay Ma'am Del, ganun din po sa mga kapatiran po na talagang very eager na ang gawain po ay magpatuloy. Muli po, dakilang Diyos, sa lahat ng naabot ng ministeryong ito, igawad mo po ang iyong basbas, ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay talagang lubos na natutuwa na nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na magsama-sama upang magsalo-salo sa salita po ng ating Panginoon. I hope and I pray na talagang lagi po tayo ay magbibigay oras at panahon sa mga ganitong gawain. Nawa, mag-ingat po kayong lahat at pagpalain po tayo ng Diyos. Shout out Ate Yolanda, kay Preacher Rod Cruz, Ate Miho, Kuya Romy C. Shout out sa iyo. Kay Maylene Gonzalez Baltasar, kay Ma'am Opelia Lubugin. Hello po. Si Ate Marivic Alipio. Shout out. Ganon din si Nida, Sister Nida Palma, si Ate Mary Jane, of course, si Kuya Danny. Ano po? Ayan. Ate Kit, shout out sa iyo. Rose Ann, magandang anak. Kamusta ka? Si Preacher Sunny, Nanay Pearly. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Napakabuti po ng Panginoon. God is really great. God is so good. Kaya let us keep on serving Him. Kuya Pyong, hello. I love you, Marisa Anagaran de Vega. I miss you so much. Ayan o. Si Sister Lauren, kamusta ka? Ate Gina Moises, Preacher Siron. Ayan. So, kita nyo nakapag-shoutout pa ako. Sister Margie, umabot pa. Umabot pa yung shoutout ko sa iyo. God bless. God bless everyone. Hindi anak, hello, Ate Adele, Sister Sinaida Miguel, Pastor Anthony Calzado, Ate Dang, miss you na, miss you Ate Dang, Ate Mirna Reyes, shout out sa'yo. Nihintay ko lang pong matapos ang ating closing song. Pagkatapos ito, tapos na rin po ako. Si Susan Vizda, shout out. Si Ma'am Pia Agasang, shout out sa iyo. Mami Rose. Ayan, thank you, Nak. Handang, Miss. Nakita ko nga yung picture natin one time. Wow, si Ma'am Cherry Mananon. Shout out sa mga taga Milan, Italy. Sister Joy De Mata, hello. Ang aking makisig na Ninong Ruping De Vega, shout out sa iyo.
Ma'am Marie Chris Andaya, kamusta kay BFF Pastor Michael Andaya? Lani Uy, bye-bye. God bless everyone.